Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Mula sa simula, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. One more time, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99, kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung isasagot niyo sa amin. Kilala niyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Tatanungin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Director, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director, Miss Cassie, kasi meron din akong tanong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Pero ninong niya si Duan Renwu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. Matatanong ka pa namin. Senator Joel, before I go back to Director, Hindi na po ako makamove. Director Castro. Hindi niya gaanong kilala and yung relationship niya kasi kay Duan Renwu, ninong mo lang siya. Hindi ka ba niya empleyado o kapartner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa Whirlwind po. Sa Whirlwind. Opo. Okay. Sa Whirlwind na konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Hindi, Duan si Renwu. Duan Renwu po. May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duan Renwu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa So kasi, Senator Joel. the question lang is, dun lang sa Whirlwind, kayo magka-partner ni Duan Renwu? You mean... Sabi mo kasi magka-partner kayo sa Opo, negosyo. sa Whirlwind po. Whirlwind. Opo. Doon lamang, wala na kayo ibang pinag-partneran? Like, No, you answered the question. We asked the Meron pang question. negosyo, meron ka pang ibang pinartneran. Kung anong partner yon kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. opo. So, Tama okay. po. So, For sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo, partner-partner, dahil kagaya ni Alicel, hindi ko iisipin yon. But other than that, ng Whirlwind, may ibang partner pa kayo ni Duan Renwu? Alam niyo, mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa po. inyo. Yes, so meron. Opo. Ilang mga negosyo yung meron kayong partnership ni Duan Renwu? Mr. Chair, can you check it? Sige Can you lang. double check Okay, po? sige, mamaya na lang Cassie, no? And lagi kayong no? I mean, close kayo ng ninong mo, Cassie? Close kayo? Umitira kayo sa isang bahay eh. Opo. Close kayo. Mm. Ano yung relationship mo kay ninong Duan Renwu? Magkasama kayo sa mga trips, for example, magkasama kayo sa trip sa Taipei. Kaya nga, ang tanong ko, hindi ba, normal ba yun na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kiniklaim mong boyfriend? Normal sa'yo yun, ninong, sama ka, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga, normal Opo. ba yun? So normal sa'yo yun. And Chinese New Year's, tayong mga Pilipino, I'm sorry, hindi ko alam kung you're a real Filipino, hindi ka magse-celebrate ng gaya ng Chinese New Year na hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? You mean sino po yung hindi ko? Si Duan Renwu. I'm talking about Duan Renwu. Close ko po siya. So close kayo talaga. Opo. So, again, hindi mo alam, sabi mo that international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same house with him. Yes po, Mr. Chair. Ang dahilan at sabay kayong umalis noong June 11, bakit
hindi mo kasama si Duan Renwu, bakit siya yung ang kasabay mo, hindi pala si Wesley na boyfriend mo nung June 11? Noong June 11 po, travel po going to Singapore po. Yes, bakit Opo. hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Renwu? Nagkaayaan lang po. Si Duan Renwu, alam mo na isang dating police officer, Chinese police officer, alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no, marami pong nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala, Miss Cassandra, with the Guo siblings? Kasi hindi ka sumabay sa kanila papunta dun, di ba? Tama po, Mr. Chair. Bali po si Wesley Go po, nag-message po siya sa akin na mag-travel po sila going to Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila. No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila alias Alice at si Sheila patungong Malaysia. No po, Mr. Chair. Thank you po. Madam Chair, I will not take the time of our colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. Salamat. Thank you din, Senator Joel. Last two questions ko sa PAOK, Yusek Cruz. Nung nakaraang hearing, nabanggit yung mga pangalan ni na Duan Renwu, Huang Ziyang at saka Zhang Jie. Pwede nyo ba kaming i-inform kung nasa saan itong tatlong tao ngayon? And magkakasama po ba sila? Yes, Madam Chair. Wang Ziyang is now in Hong Kong. And it's confirmed, ma'am. And Di ba may nagsabi na sa Hong Kong na rin daw si Wesley Guo? Nag-link up ba sila? we're trying to validate the information as to the presence of Wesley Go in Hong Kong. Okay. And Mr. Duan Renwu, the former Chinese police officer, is now still in Malaysia. Indonesia, sorry ma'am. Indonesia. And Zhang Jie. he's still in Singapore. The one who helped Alice, former Mayor Alice Go. Siya yung CJ po na nag-reserve ng mga court. Yes, ma'am. That's the initial CJ is Xiangji. Nasa Singapore pa po. Yes, ma'am. Okay, so hindi sila magkakasama. Quick follow-up question kay Miss Cassie. Sina Wesley Guo at si Huang Ziyang ay nag-link up sa Hong Kong ngayon? Hindi ko po alam, Madam Chair. Or nasan ngayon si Wesley Guo? Hindi ko po alam. Hindi ka Sa SP Pro Tempore. Madam Chair, ba boyfriend mo? Yes po, Mr. Hindi ka Chair. natawagan kung nasan na siya, hindi ka worried kung nasan siya, o baka napatay na siya, o ano, kung may nangyari rin sa kanya. Mr. Chair, Are you not concerned about his safety? Yes. Miss Cassie. Mr. Chair, yung mga phone ko po is nasa MPI right now. So wala po kaming contact. And I have new phone pero wala pong other contact po. Don't you know his number? No, Mr. Chair. Oh. Paano ang tatawag ka? Hindi mo alam number niya. Hindi ko po Paano memorize. kayo Mr. Chair. siya tumatawag sa'yo? Siya tumatawag sa'yo before? Ba't di mo alam ang number niya? Posible naman. Mr. Chair, if ever na nagkatawagan, nakasave na. So, hindi ko rin po memorize. Alright. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Yusek Cruz sa PAOK. Well, lumalabas, hanggang ngayon, lumalabas. Pinaglalaroan tayo ng mga dayuhang ito, pinaglalaroan nila yung mga batas ng Pilipinas. Mula sa illegal na gawain, kabuuan ng POGO, so, sino po sa pagkaalam ng PAOK, yung mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno ang lumalabas na tumulong at nakinabang sa buong sindikatong ito?
As agreed in our previous meetings with other law enforcement agencies, PAO will be looking at the money laundering aspects and the filing of trafficking in person and the qualified trafficking, human trafficking. As to the involvement of the officers or officials of various agencies that were mentioned in some intelligence reports, ang usapan ma'am is they will be conducting their own investigation. Like for the PNP, they have their IAS, Internal Affairs Service, and the BI also have their own legal affairs, internal legal affairs. Ganon din ma'am sa NBI. So, hindi na kami ma'am pumasok courtesy ma'am sa mga agencies ma'am. So what we focus on more is the money laundering, which yung nangyayari ngayon na pinapile natin kaso ma'am is a collaboration with all the agencies involved with PAOK as the team head. No? So pero team head kayo, nagkaroon lang kayo ng division of labor Yes, in ma'am. terms of the major issues na Yes, ma'am. apektado sa Yes. pamumuhay. Although narinig ko ulit dito sa tabi namin si Senator Joel, ang tagal lang talaga. And I hope na yung sinasabi niyong siguro institutional courtesy sa pagitan yung mga ahensya will not fall again into yung extreme and unreasonable na compartmentalization which partly has led to this problem. Meron ba kayong kahit time frame kayo bilang team head na either ni-recommend nyo, napagkasundoan yung mga ahensya within which you will finish your investigations at ma-inform nyo sa publiko? Kasi kami dito sa Senado, malamang mauuna sa inyo. Sigurado mauuna sa inyo sa pagsara nitong aming investigasyon and then we will present our committee report. Hindi naman kayo siguro masyadong matagal na mahuhuli sa amin. Do you have a time frame? Yes, ma'am. Actually, ma'am, every week we have this meeting, ma'am. And every time we always try to prepare for Senate hearings. Kasi ma'am, we are anticipating that these questions should be asked as to what happened sa mga iniimbestigahan ng mga tao. But I think the agencies concerned, ma'am, siguro ma'am, we will remind the agencies being the team head, ma'am, we will remind all the agencies that they come up with the result of their investigation already. Kasi nga, itong mga last few weeks, ma'am, we focus more on the filing of the cases. Yes, ma'am. So possibly within a month, matapos na yung mga investigasyon nyo? Yusek, shall I recognize Director Casio? Madam Chair, we, as stated by the good Yusek, we have different taskings po. So we meet every week, and last week our prosecutorial team have discussed other cases to be filed in relation to the question that you were stating earlier on, Madam Chair. So I think we've given ourselves until the end of October to file it all, to conclude all case filings in relation to Bamban, if I recall it right now. At least clear timetable yon, end of next month, Yes, ma'am. pag-file ng lahat ng kaso, kahit na ng Bamban. Yes, ma'am. Kailan naman po yung sa Porac? Porac, ma'am, nagsimula pa lang po tayo mag-file, submitted for resolution. We submitted the complaint, if I'm not mistaken, only last week in relation to Lucky South 99. So we would defer to the Department of Justice panel of prosecutors, ma'am, as to their timetable. And dun sa mga kasong tatapusin yung i-file sa Bamban at sinimulan nyo lang trabahuin sa Porac, hindi lang ito tungkol kina Guo Huaping. Meron ding mga government personnel or officials na kasabwat nila sa POGO operations mismo, the crimes related to the POGO operations, at pati yung pagtakas ni Guo Huaping. Yes, ma'am, without going into specific details, the answer to the question is affirmative. Alright, salamat. Kasi sa ngayon, para sa amin yun yung isang malaking gap pa. Dahil hindi naman pwedeng sinaguhuwaping lamang ang mananagot sa kung anumang mga krimen ang mapatunayang nagawa nila. But yung mga kasama natin sa gobyerno who aided and abetted, even profited, kung totoo yung mga lahat tayo nakakarinig na ganyang mga usap-usapan ng suhol, no? One of the worst things in government, ay dapat matukoy din para yung justisya ma-deliver sa ating mga kababayan. So, huli na lamang before I turn over to SP Pro Tempore, Senator Jinggoy,
Isang tanong kay Miss Sheila mula sa akin sa hearing na to. Secret to my photos? Talaga bang hindi mo alam na ikaw ang may-ari ng Alicel? Kasi alright, and huling-huling tanong ko para sa iyo, Miss Sheila, sa hearing na to. Yung bahagi ng kwento mo na lumipat kayo mula sa small boat papunta sa big boat. Paano kayo lumipat? Ano po? Paano kayo lumipat? Kasi hindi naman pwedeng mula sa small boat. Lilipad kayo sa big boat. Pero nasa dagat kayo. So paano kayo lumipat from the small to the big boat? Meron kasi nung parang hagdan ng mahaba. May hagdan. Ladder. Hindi ko ako nagkawag. Yung hagdan ay dala sa small boat or galing sa big boat? Galing sa Sa big boat. Ano, sa gitna ng dagat? nasa bagat. Sa gitna ng dagat, merong lumabas na ladder. Galing sa bagat. Tapos umakyat din sa ladder. Ganun ba? May nakatid po kami. Sa gitna ng dagat. Di ba maalon? Medyo. Pag nahulog, dire-diretso sa tubig. Opo. May mountain climbing yung nangyayari dito. Kung totoo yung kwento mo, Miss Sheila. So, at this point, susunod na magtatanong, SP Pro Tempore, Senator. Thank you, have the Chair. Alias Alice, tumingin ka sa akin. Lumalabas na nakalap ng aking tanggapan. Isa ka sa nagtayo ng 3 Lin Q Farm noong taong 2015. At ikaw mismo nag-declare ang CEO. Correct? Sen, may case po final po sa akin sa AMLAC. So, I invoke my right against self-incrimination po. Sorry po. May mga dokumento na eh. Pinapa-confirm ko na sa'yo. Of course, Sen. Pero may na-file na rin po sa akin ng AMLAC. Okay, what is the nature of the business? The nature of the business po is piggery po. Okay, where is it located? Malabo po. Where? Malabo po mga tarim po kasi. Mga talim. Is it still operational? Sa ngayon po, Sen, hindi ko po alam. Hindi mo alam pero ikaw CEO. Sen, I invoke my right against I'm just asking if it is still operational. That is not an incriminating question. operating po, hindi ko po alam as of the moment. Gaano kalaki itong farm na ito? Gaano kalawak? Sen, pasensya na po talaga. Gaano kalawak? That is not an incriminating question. May final na po sa akin ng AMLAC po. That is for not that. an incriminating question. You answer. Opo, pero may na-file na po sa akin si AMLAC. So what? I'm just asking you, gaano kalawak? Sen, hindi ko po alam po yung exact po. At alam ko po, Sen, na since may na-file na po sa akin ng AMLAC, I invoke my right against self-incrimination po. But I'm telling you, my question is not incriminating. You can just answer. Ilang square meters? 1,000 ba? 2,000 ba? 3,000 ba? Sen, pasensya na po, may na-file na po sa akin ng AMLAC. Alam mo talaga. O, ilan yung alaga mong baboy doon? Sen, pasensya na po talaga. Ha? Sen, may na-file na po kasi sa akin ng AMLAC. Kaya lahat po nang sasagutin ko po dito, may use against me po. Pigiri lang yun. Hindi mo alam kung ano yung baboy na ano. Why are you always invoking your right against self-incrimination? That is not... Attorney Stephen, you ask your client to answer. That is not an incriminating question. Gaano kalawak yung farm? That I cannot teach my client to answer because it's up to her whether she knows whether the answer will incriminate her or not. But do you think that my question is incriminating against her? It's not about how we think, Your Honor. It's about how she believes it will incriminate her. That's her right, Your Honor. That's her constitutional right. I know her rights, of course. You can always answer that, but you cannot ferret out the truth. She always answers that way. Meron pa business permit. Yung ano? Your Honor, sa ngayon po, hindi ko po alam. Kasi nag-cooperate ang
farm, wala kayong business permit, wala kayong sanitary permit, wala kayong fire safety inspection permit, wala kayong DNR permit. Oh, at bakit hindi mo tiniglar yung Lin Q Farm sa salin mo nung 2022 hanggang 2023?